Alright, so magandang umaga ho sa inyong lahat mga kapatid at ako po uli ang inyong abang lingkod. Alright, so kahapon pinangako ko po sa inyo na ipakikita ko po sa inyo yung video na si dating Pangulong Duterte mismo ginagarantiya ang Pogo. Okay, pero ito again, napag-uusapan natin, makipag-ayos raw po tayo sa China, sabi nito ni isang Amerikano, expert daw. Putrag sa buhay ito, puro na lang expert. Yan. Kasi hindi naman daw mananalo ang Amerika sa China, and then panlilin lang ni Harry Roque, ginamit pa si Zelensky ng Ukraine. At ang no trespassing policy ng China sa West Philippine Sea. Nagsimula na ngayong araw. Bukod pa dyan, gusto ko po kayong tanungin mga kapatid, nag-remit na ba kayo? Hindi ba ngayong araw na to yung no remittance na sinasabi nung mga nina Maharlika para sa mga OFWs, wag raw magre-remit. No, talagang pati sa mga OFW sinisira niya yung mga Filipino Para sa kanya lang mag-remit. Ngayong araw na yun po ito. Every 15th at saka 30th daw po. Okay, eto naman ngayon yung aking pangako sa inyo na ipakikita ko yung video na paggagarantiyan ni Digong noon sa Pogo. Ng Pogo, I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya. Okay. So, simulan natin dito. Pogo, I will assure under my oath of office as President. Grabe, ang bigat ng kanyang garantiya dito mga kababayan. Katumbas po ng kanyang posisyon. Ibig sabihin, kapag ka ang Pogo ay nagka-leche-leche, pwede ho itong maging katumbas ng kanyang pagkakasibak sa pwesto. Ganun katindi. Hindi kaya siya ay isa sa mga may-ari o isa sa malaking tawag dito nakikinabang kasi para i-diin mo na ang Pogo ay malinis kapalit ang yung oath of office, aba? Parang ibang klase yan. Alam niyo yung ginawa niyang yan? It is more than a government guarantee. Tama? Yung mga bansa kapag nangungutang, yung nagpapautang, medyo walang tiwala, sasabihin ngayon ng gobyerno, okay, the government guarantees this death. Ganon. So si gobyerno ngayon ang magbabayad. Pero dito, ibang klase oath of office. So ganon po. Ang tanong, nagkaroon ba siya ng pag-aaral noon dyan? At kung bakit ang China mismo inaayawan niyang Pogo? Diba? Of this Republic, as elected by you, yung Pogo na yan. Kasi ang paniniwala kasi nila, he was very successful na mapaniwala ang buong sambayan ng Pilipino, if not all, at least majority, ay tama ang kanyang ginagawa, magaling, di ba? Para sa Pilipino lahat ang kanyang ginagawa. So, dahil siya isang makabayan, isang aktivista nung araw, sabi ko nga may tiwala ako dahil bilang isang dating aktivista na aktibo, hindi po nawawala yan. Hindi ka man makita na sa lansangan, but still, you are an activist by heart. So yun po ang pagtingin ko kay dating Pangulong Duterte noon. Pero dito ako nagulat nung makita ko tong video na to nung isang araw. Insofar kami dito, malinis yan. So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa Presidente. Nadulas si Roque. Yan siguro. Malinis yan. So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa Presidente. Rocky ang kakampi mo. Siya ang aking senador kasi masipag siya. Si Tatay Digong lubos ang tiwala.